Ma'am, good morning po sa inyo. Good morning ka, Ellie. Good morning po sa lahat na kasama natin ngayong umaga. Sa ating po mga kababayan sa Bicol, marahay na aga sa Indogabos, may tropical depression ngayon ka, Ellie, na malapit sa Catanduanes. Kaya sana mag-ingat po yung lahat. Sa ating mga kababayan sa Visayas at Mindanao, maayong aga sa inyo lahat. Ka, Ellie, meron tayo ngayong mga guests, mga live guests. Dahil naalala natin, paalala lang sa lahat, yung last segment ng ating Biserbisyong Lenny, parating istorya ng pag-asa. Ito yung pagbibigay ng inspirasyon para sa lahat, pagbibigay ng pag-asa. Dahil sa mga kwento ng kahirapan na natapos sa kaginhawahan. Yung kwento natin, special yung guest natin ngayon, ay papakilala natin mamaya. At siya yung dahilan kung bakit nag-invite tayo ng mga guests ngayong umaga. Okay, abangan nyo ho yan. At siyempre, ang istorya ng pag-asa, isa po ito sa pangunahing advokasya ng ating Vice Presidente para magbigay po ng siyempre mas parang inspirasyon sa ating mga kababayan na talagang sila po ay dumaranas ng mga kahirapan o pagkakalungkot at pagkadismaya sa kanilang buhay. Samantala, ay alamin mo natin, ma'am, kayo po ay bumisita dito po sa dalawang lugar na yung una siguro, ito rin talagang tinamaan po ng matinding kalamidad, itong nangyaring lindol dyan po sa Batanes. Ano to ka, Ellie? Nung Miyerkules pumunta kami sa Batanes. Gusto ko sana ka, Ellie, pumunta na nung weekend pa. Pero alam mo naman na talagang para makatulong kami, lumalapit muna kami sa mga Angat Buhay Partners. So nagkalap muna tayo ng mga donasyon, dala na natin yung bahagi. Yung bahagi ng donasyon, dala natin nung Miyerkules pagbisita natin. Pero yung iba nito, pinadala na lang namin sa barko. Alam mo ka, Ellie, mahirap nang pumunta sa Batanes. Pero lalong mas mahirap pumunta doon sa kung saan tinamaan na matinding lindol, yung Itbayat. Itbayat mismo. Kung titingnan mo sa mapa, parang mas malapit pa siya sa Taiwan kaysa sa Pilipinas. Ano to, Ellie? Isa sa mga northernmost na mga isla ng Batanes. Pangalawang pagkakataon na pagpunta ko, kasi nung unang pagkakataon, yung Typhoon Ferdy, noong 2016 ba yun? 2016, nagrabe din sila noon. Tapos ngayon, yung nakakalungkot ngayon ka, Ellie, pag-ikot namin doon sa buong isla, talagang yung mga sobrang luma na mga stone houses, yun talaga yung bumagsak. Walang pinili. Pati yung mga malalaki, na mga lumang-luma na talagang bumagsak. Sana ma-preserban ako sa kasakali. At kasi ano natin yaman natin. Saka pag inisip natin yung Batanes, yun 'di ba, parang yun yung naiisip natin, yung uri ng mga bahay kasi sa Batanes lang yun. Nag-usap-usap kami ni Mayor, ni Governor. Sabi namin ka, Ellie, sana yung pagtinayo, stone house, parang stone houses ulit, pero medyo baguhin na yung design. Kasi yung mga ngayon, wala siya mga kabilya. Tapos tinatanong namin, bakit yung mga design niya walang kabilya? Ang kwento doon, sobrang hirap daw kasi magdala ng kabilya kahit mula noon hanggang ngayon. Kaya sabi namin, baka pwedeng pakiusapan. Hindi siya kaya ng ordinaryong bangka. Kaya sabi namin, baka pakiusapan halimbawa sa Navy, para paggawa ulit, lagyan na ng kabilya. Pero pareho pa din ang material, pareho pa din ang design. Yes, opo. At syempre, alam naman natin kapag ganyan, yan po ay nakahikayat ng turismo, no? Yung mga turista, lokal naman o dayuhan. Totoo. Pero eto ka, Ellie, talaga nakakadurog ng puso kasi pinuntahan namin yung mga bumagsak na bahay at nakausap namin yung mga kamag-anak ng mga namatayan. Siyam lahat yung namatay, tapos more than 60 yung injured. Eto ka, Ellie, yung pinakaunang tama kasi nung lindol, parang alas 4 ng umaga. Kaya talagang tulog yung mga tao. Karamihan sa mga namatay, naipit habang nakahiga. Kinakwento ng mga kabag-anak kung paano naipit yung mga namatay. Talagang nakakaawa. Albaw, yung isang pinuntahan namin, naririnig nila yung mga iyak na mga bata na nasa ilalim ng mga bato na bumagsak. Tapos dahil sobrang dilim,
sobrang hirap para i-retrieve sila. Pero yung mas nakakalungkot dito, kasi tapos na yung unang tama, nagkaroon pa ng pangalawa, alas 7 ng umaga. Okay sana kasi maliwanag na, pero may mga namatay pa din ng alas 7 ng umaga. Kasi hindi nila inaasahan na Uulit pa. parang merong aftershock na kasing lakas din. Kaya ano talaga, lahat na tao ayaw umuwi sa bahay. Lahat na tao nakatira sa tent. Ito yung nagawa ng parang tent city dun sa may munisipyo. So, pagpunta namin ka Ellie, nandun lahat. At pumunta kami ng Miyerkules. Pagpunta namin, Miyerkules na umaga, nagkaroon pa din ng malakas na aftershock. Kaya kahit parang may clearance na from FIVOX, ayaw talagang bumalik ng mga tao. So, kailangan doon ng tubig, kailangan ng relief goods. Yung dala-dala namin ka Ellie, kasi ito yung in-identify ni Governor na pinaka-urgent, mga banig. Banig. Dahil yung hinihigaan nila, naghanap lang sila ng mga tela, ng mga kumot, nahihigaan. Meron namang mga tent pero walang higaan. So dala namin banig, dala namin tubig, pero may mga padala tayo mga pagkain. May mga padala din tayo ng mga additional na mga tents. Wala pa din kuryente, generator yung ginagamit. Ewan lang ngayon ka Ellie kung bumalik na yung kuryente. Pero yung pinaka parang cathedral doon, simbahan, nasira. Hindi na talaga pwedeng pasukan. Yung ospital, sira din. May dala din kaming mga gamot, padala nung partners namin dito para dun sa ospital. Pero talagang kailangan ng tulong. Apo. Okay, so yung nangyari po sa Batanes, madaling araw, tama-tama, nagkaroon po ng quick drill dito, madaling araw. Siguro, parang sabay nga ka, Yes, Ellie, ma'am. kasi alas 4 ng umaga. Siguro yung ating kababayan na nakikinig ngayon nationwide ay seryosohin po natin. Papasalamat din tayo ka Ellie sa LGU ng Muntinlupa dahil nag-donate sila ng 1 million pesos para sa mga biktima. Na-specify ka Ellie na pagtulong ito paggawa ulit ng mga bahay na nasira. Pero ito ka Ellie, itong Muntinlupa napakahusay kasi sa lahat na calamities, talagang sila yung pinakauna nagre-respond. Kaya gusto natin magpasalamat kay Mayor Fresnelli, saka sa buong official dome ng Muntinlupa. Lahat talaga ka Ellie. Lahat na bagyo, lindol, pati yung sa Marawi, sila yung pinakaunang LGU na parati nagre-respond. Ayun. So sana yung iba pa mga LGU na maraming pondo, ibahagi po sa ating kababayan na, di ba, nasa gitna po ng kalamidad. Totoo. Sa Itbaya talaga ka Ellie, sobrang hirap din ng buhay kasi ang layo nila. Yung accessibility talaga sobrang hirap. Kaya kailangan talaga ng tulong. Okay, ma'am, yung sa Occidental Mindoro at yung Pumunta pagbisita. ko ka Ellie nung Biyernes. Actually, nung Biyernes, dalawang lugar yung pinuntahan ko. Yung Occidental Mindoro saka Calatagan, Batangas. Yung sa Occidental Mindoro, pangalawang punta ko para dun sa mga mangingisda. Yung Gemver, yung binanggaan yung fishing boat ng China. Pero ngayon ka, Ellie, yung pinuntahan ko, hindi yung mainland. Pero ang pinuntahan ko yung Isla Ilin. Pag tinignan natin sa mapa ng Mindoro, pinaka-south itong maliit na isla. Dahil doon nakatira yung karamihan sa mga mangingisda na naging biktima. Binisita natin sila para tingnan yung kanilang sitwasyon. Masaya sila, masaya na pinuntahan sila. Hindi pa din sila nakakalayag hanggang ngayon. Nakakapangisda naman sila sa malapit lang pero sobrang konti ng isda. At kaya mahalaga din yung guest natin ngayon. Sobrang konti ng isda na yung nakukuha nila araw-araw hindi pa sapat para sa pangangailangan ng pamilya. Pero mabuti ka, Ellie, na nagdesisyon kaming sa Ilin pumunta. Kasi nakita namin kung gaano kahirap yung buhay doon. Halimbawa, mga 1 oras din yon by boat galing sa main island yung galing San Jose, yung San Jose, pinaka munisipyo, pinaka poblasyon. Walang senior high doon sa isla. Kaya yung mga magsi-senior high lilipat sa San Jose. Sobrang gastos. Sa bayan.
magbo-boarding house doon, ang pinakamura daw 1,500. So maraming mga pamilya ang hindi na nagsi-senior high yung mga anak. Dahil sa gastos. Tapos yung lupa din nila Eli, iba yung kulay, parang medyo pula. Medyo pula yung lupa nila. Tapos ang kwento nila, parang hindi sila nakakatanim ng palay. Ang tinatanim nila mais, mani, saka merong konting kawayan. Pero dahil very dry yung kanilang mainit saka very dry yung lugar nila, yung lupa, parang isang cropping period lang sila nakakatanim. So talaga sobrang hirap ng buhay. At talaga, kailangan tulungan. Pagbalik ko nga, kinausap ko yung ibang staff dito sa opisina na sinabi ko baka gusto naming tingnan maging angat buhay area. At least yung ilin kasi sobrang hirap talaga ng kabuhayan. So titingnan namin, magpapadala kami ng tulong. Nagpapasalamat din tayo Eli kasi yung pagbaba natin ngayon, meron tayong dalang 600,000 pesos na additional na tulong sa mga mangingisda. Parang pantawid buhay habang hindi pa sila nakakahanap buhay ulit. Pero yung 500,000 doon galing kay Ambassador Del Rosario. Kung naalala mo Eli, ito yung binigay niya sa DFA na tulong na binalik sa kanya ng DFA. So sa atin pinadaan. Tapos yung 100,000 galing naman sa Team Pilipinas. Ito yung isang grupo ng people's organization na nagkaroon sila ng fundraising. Na ang pangalan ng fundraising Eli, Salamat Pho. 'Di ba sa Vietnamese kasi pho yung pangalan ng noodles. So yun yung pangalan ng fundraising, nakakalap sila 100,000 pesos. Pinadala din at may kasama kaming dalawa na galing sa Team Pilipinas. So happy naman yung mga mangingisda, pero yung katotohanan talaga maraming tulong pa yung kailangan. Pero ma'am, hindi na sila makapangisda mismong sa ating karagatan pa rin sa West Philippine Sea. Hindi sila Pwede pa bawal. naman silang, hindi naman Eli. Nakakapunta sila sa Reed Bank. Ang Reed Bank, dito nangyari yung aksidente. Ito yung pinag-aawayan exclusive economic zone. Kasi sa konstitusyon natin Eli, nakalagay na pag exclusive economic zone, dapat exclusive use and enjoyment ng Filipino citizens. Pero nagkakwento ulit sila Eli pagpunta namin doon na ang lahat nakasama nila doon, mga fishing boat sa mga incheck. Sabi nila hindi sila buwelo sa hanap buhay. Kasi talagang ang kaagaw nila doon, mga Chinese vessels, inulit pa din nila yung version nila ng kwento. Medyo malungkot sila doon sa findings. Inulit nila yung may sinasabi sila Eli na hindi totoong, hindi maliwanag yung bangka nila kasi sabi nila meron yung 4 na malalaking ilaw. Sabi nila kasing lakas daw ng street lights. So, imposibleng hindi nakita. Tapos, inulit din nila yung pagkatapos sila mabangga, binalikan pa sila. Narinig ng mga kasama namin, ng mga donors. Kasi kunento ulit nila. So, nagsistik pa din sila dun sa dati nilang kwento. At syempre, naghihintay din ng hustisya. Pero yung pinakamahalaga ngayon na yung kanilang kabuhayan habang hindi sila nakakalayag. Ayun. Opo. At ngayon parang nagbago po ang ihip ng hangin, no? Naghain po ng diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China. At masaya tayo Eli. Masaya tayo kasi ito naman yung hinihingi natin from the very start, 'di ba? Na sana every time merong incursion yung pananakop na yung ibang mga aksyon ng pananakop, sana nagrereklamo tayo. Apo. Ngayon, hindi lang yung diplomatic protest. Pero meron na mga opisyal ng pamahalaan na to na ina-admit yung matagal na nating nirereklamo na parang sobrang dami ng mga inject na pumapasok na hindi natin alam kung paano sila dumami ng parang napakaiksing panahon, sobrang dami na nila, naaagawan ng trabaho yung mga Pilipino. Opo, sabi nga ni National Security Advisor na talagang threat daw sa ating security yung pagdagsa. Siguro ito po yung sa Pogo. Ito talaga hindi lang dito sa Maynila. Naalala ko pagpunta namin sa Palawan, yun yung reklamo ng mga tao doon. Pati sa Masbate, sobrang layo na. Ang kwento pa naman pagpunta namin, hindi ko alam Eli kung totoo to. Pero yung kwento, pinipicturan daw ng yung mga nandun, yung mga ports nila, yung mga lugar, hindi nila alam kung bakit. So merong
meron takot na namumuo. Pero mabuti naman at meron ng pagtanggap yung mga opisyal ng administrasyon na cause for concern talaga ito. Opo. Okay, at dyan po sa Negros Oriental, talagang matindi Sunod-sunod yung patayan. May mga nagpapanukala na yan po isa ilalim sa batas militar, martial law. Sa Mindanao, nag-martial law, pero ang obserbasyon na iba parang wala namang pagbabago. Depende po siguro sa lugar. Kayo ho dito sa Negros Oriental, ano po ang take nyo dito po sa isyong ito? Ito kasi Eli, wala naman tayo, hindi kompleto yung datos natin. Siyempre, yung gusto natin, ma-resolve kaagad. Pero yung pinakatanong, martial law ba yung solusyon? Kasi nag-martial law sa Mindanao, mahigit isang taon na, magdadalawa na nga kasi mula 2017. Dalawa na nga yata. Mula 2017, pero hindi naman na-prevent yung mga karahasan. Saka, hindi lang karahasan, pero pambobomba, meron pang suicide bombers. So, paano mo ma-ensure na ito yung solusyon sa kaguluhan sa Negros? Yung pinaka solusyon sana Eli, mahanap sino ba yung behind dito sa mga patayan na to. At mahanapan ng agarang solusyon. Kasi ang dami na nabiktima. Merong konsehal, merong barangay captain, meron dating mayor. Marami ng nabiktima pero hanggang ngayon parang wala pa ding kaliwanagan kung saan ang gagaling at sino yung nasa likod nung karahasan na nangyayari. Okay. At sa isa pa nating issue, siguro agahan natin maya-maya ma'am yung ating story ng pag-asa mga 9:30. Dito ho sa yung 10th anniversary po ng dating Pangulo, ano po ang inyong mensahe? Ito Eli, gusto ko sana maka-attend ng misa kasi parati ko naman itong kinikwento. Talagang yung dating Pangulong Cory Aquino, yung inspirasyon ko sa pagpasok sa gobyerno. Pero may meaningful kami Eling ginawa in her memory nung August 1. Kasi yun yung araw na nasa Occidental Mindoro ako. Pero after kung pumunta sa Occidental Mindoro, punta ako ng Calatagan, Batangas, para mag-turn over ng classrooms for preschool children. Pero ito, yung partner namin na sponsor nitong classrooms, yung AGAP Foundation. Ang AGAP, Eli, kabahagi nito yung anak ni dating Pangulong Aquino, si Pinky. Pero isa itong grupo ng talagang mga Pilipinong ang pagmamahal sa bansa, hindi mo matatawaran. More than 1,000 classrooms na yung nabigay nila para sa mga preschool children. At sabi ko nga, buti naman na nakaschedule yun yung August 1. Kasi yung pag-alala sa kontribusyon ni dating President Cory Aquino, alam natin na ang pinagdaanan niya hindi basta-basta. Hindi lang sa nawala yung asawa, pero bago nawala yung asawa, kung ano-anong paggigipit yung napagdaanan nung panahon ng rehimeng Marcos. Nung nakaupo na bilang presidente, alam natin, sunod-sunod na kudeta, yung nalampasan. Pero, maaalala kasi siya Eli kasi yung kanyang administrasyon, yung turning point ng pag-regain natin ng ating demokrasya, ng ating mga democratic institutions. Kaya napakalaki ng kontribusyon para sa ating bansa. Pero dito, may comment dyan ng Pangulo na naging popular lang naman daw, no? Ang dating Pangulong Cory, dahil sa namatay yung kanyang asawa na senador, no? Sa kamay po ng mga Marcos. Ayun nga Eli. Yun ang pagkakasabi, Parang pag nabibigla, lumalabas yung... So kung i-analisa, hindi, parang first time yata Eli na may Pangulo na sinabi yun ng harapan na sa kamay ng mga Marcos namatay yung asawa ni Cory Aquino. Pero ito kasi Eli, hindi siguro nagmamatter kung paano nakilala. Pero nagmamatter, nung binigyan ng pagkakataon makapagsilbi, paano nagsilbi. So, yun siguro yung mahalaga. Kasi iba-iba naman talaga yung circumstances. Totoo na, parang ako din. Siguro ako, kung hindi namatay yung asawa ko, hindi din ako magiging politiko. Si President Cory, ganun din. Pero yung pinakatanong, nung nabigyan ng pagkakataon, paano ginamit yung kapangyarihan na binigay sa kanya. Apo. Alam natin lahat Eli, na siya din yung halimbawa na hindi talaga nag-abuso sa kapangyarihan na binigay. At syempre, yung panumbalik ng demokrasya dito po sa atin, yun ating natamasa ngayon, lahat ng mga Pilipino. Saka parati Eling parating tinatawaran, lalo na ng mga supporters ng dating diktador, parating tinatawaran yung kakayahan.
wala namang presidenteng perpekto. Pero yung siguro kung may isang pwedeng maipagmalaki na hindi nag-abuso, hindi naging kurakot. Okay, huling issue nila ito, ma'am. At marami po sa ating kababayan talaga, lalo na yung mga probinsyano, yung mga nagbubus. Yung nako, Quezon Kyle. City Court ay pasamantala. Yun yung pinakamagandang balita Kayo, ma'am, para sa amin. Ako, kayo madalas ako nagbubus kayo. mag-bus. Yun yung pinakamagandang balita. Actually, Kaeli, matagal na tong proposal nung nasa kongreso pa ako. At talagang inoppose namin to kasi hindi namin maintindihan yung logic. Kasi kung nung nasa kongreso ako, Kaeli, hanggang FTI na lang. Ngayon, hanggang Santa Rosa na lang. Halimbawa, yung bus namin malalaki. Kung hanggang Santa Rosa na lang, mas marami sasakyan yung papasok kasi i-ferry yung mga bumaba doon. Hindi naman siya mababawasan. Yung mga nagbubus, ito yung mga hindi kaya mag-eroplano o hindi masyadong nakakaangat sa buhay. Parang masyadong grabe yung abala na, hindi na abala, pero yung gastos na additional na binibigay. Yung sa akin, Kaeli, mas mabuti sana, ilimit yung oras. Ngayon kasi parang binigay na oras mula madaling araw. Ating gabi hanggang madaling O araw. hindi makatarungan. Dapat sana yung makatarungan, kung ibabawal nila sa mga rush hour, mas Siguro makatarungan nakikita yun. ko, ibawal talaga higpitan yung magbaba na, bawal magbaba sa terminal lang talaga. Parang point to point lang. Yung masyadong yung nakakalungkot ka, Eli, pag naghahanap ng solusyon, parang hindi pinag-iisipan ng malalim. Dapat parating iniisip sino ba yung mga maapektuhan. At ano ba yung maapektuhan ba mas higit ba yung benepisyong ma-achieve? Hindi naman. Kaya sa akin, mabuti naman na pinoint out ito ng korte. Saka sinabi talaga ng korte, Eli, na bakit isi-single out yung mga provincial buses? Ito yung pinaglalaban natin mula noon. Bakit sinisingle out yung mga provincial buses? Binibigyan ng pagkakataon na sumagot yung LTFRB, yung OSG, para sagutin yung preliminary injunction na binigay ng korte. Pero napakalaking bagay ito sa atin, Eli, kasi dapat yung testing mag-uumpisa na sa August 7. Napakalapit na. August 7, ano na yun? Ngayong linggo na. Kaya mabuti naman na yung desisyon nilabas na yung Biyernes. Okay, samantala mga kasama, oras na natin, 9:29 na po ng umaga. At sa ilang sandali ay umpisa na natin, ma'am, yung itong istorya ng pag-asa. Oo, tawagin na natin Mahabang yung ating kwentuhan guest. ito. Ang guest natin, Eli, siya yung bida. Siya yung bida doon sa nanalo sa Istorya ng Pag-asa Film Festival. Ang pangalan ng film, Kadodoy. Best film. Siya yung bida doon sa best film. Kadodoy, halika na po. Ito yung ating bayani ng mga magsasaka kasi dahil sa ginawa niya doon sa kanila. Ang tunay na pangalan ni Kadodoy, Roberto Balyon. Ayun. Pero ang tawag sa kanya ng lahat, Kadodoy. Kaya inimbita natin yung ating mga leader ng mga fisher folk organization. Kasi doon pa lang sa pelikula, Eli, bumilib na kami. Bumilib na kami sa nagawa ni Kadodoy doon sa kanila sa Barangay Concepcion, sa Kabasalan, Zamboanga, Sibugay. Pero lalo akong bumilib nung nagbisita ako nung nakaraang linggo. Galing ako doon nung nakaraang linggo, inikot ako ni Kadodoy. Inikot ako doon sa kanilang ginawa at kwento niya kung asan sila noong mga 1970s. 'Di ba? Kasi ang pinakakwento, Eli, ni Kadodoy talagang mula sa wala hanggang sa kaginhawahan. Pero ipag-greet muna natin si Kadodoy sa kanyang mga fans. Magandang umaga sa Magandang lahat, umaga, lalo na sa iyo, Madam Vice President Lene Robredo at saka sa ating kasamang Kaili Saludar. Lalo na sa mga taga Zamboanga, Sibugay, sa makasamahan ko doon sa KGMC, Kapunungan sa Gagmay Mangingisda sa Concepcion, at sa mga kasamahan ko doon ng mga leaders ng mga mangingisda din sa buong Zamboanga, Sibugay, sa COMFAS, Coalition of Municipal Fisher Folk Association in Zamboanga, Sibugay. Magandang araw po sa inyong lahat. Ayun. At malaking karangalan po na nandito po. Ang karangalan na sa amin, Kadodoy, kasi nakita namin kung ano yung talagang ginawa mo. Kaya Eli, ewan ko nakapunta ka na sa Kabasalan. Pero mahirap siyang puntahan kasi walang airport doon. Talagang lilipad ka muna kung hindi sa Zamboanga City
o kung hindi sa Pagadian, 'di ba? Yun ang pinakamalapit. Ang Pagadian 2 oras pa ka, Dodoy, 'di ba? Mga ganon, ma'am, mga ganon. Yung Pagadian, magbabiyahe ka pa 2 oras papuntang Kabasalan. Kung sa Zamboanga City ka naman pumasok, 3 oras ba? Mga ganon din. Ang mga 3 oras papunta sa kanila. Pero ito kasi yung kwento ni Kadodoy, mangingisda siya, pero dumating yung panahon na wala nang isdang mahuli sa kanila. Ano, 'di ba ganun yung kwento Kadodoy? Wala nang isda. Pagpunta nga namin, kinikwento ni Kadodoy yung mga settlement na mga mangingisda. Sabi niya, nung wala na kaming supply ng isda, nagsialisa na yan dito, lumipat ng Bohol, di ba? Palawan ang marami. Palawan. Lumipat ng Palawan, kababalik lang ulit nung bumalik na yung supply ng isda. Siguro Kadodoy, kwento mo, ano yung sitwasyon dati? Ito nga, medyo mahaba yung kwento. Hindi ko alam kung saan. Hindi, okay na po yan kasi para magsilbing inspirasyon din sa ating mga kababayan, may mga mangingisda, dinalaw nyo, na bukod sa pangingisda, meron pang ibang pwede, alternatiba. Sige po. Kasi tama yung sinasabi ng ating Madam Vice President na dati naghirap talaga yung isda. Medyo kahit na mapunta kami ng dagat, dati pumunta ka lang doon sa gilid, makahuli ka ng mga 10 to 20, minsan hirap ka na saan mo ibinta kasi sa dami, wala naman mga buyers. So dahil sa mga hindi magandang ginagawa din, kasama din kami doon sa pag-distract ng mga aming resources, pinutuloy yung mga mangroves, gumawa ng mga illegal fishing activities, kung ano, lahat na ng mga so nawala yung mga isda. Nang nawala na mga isda, so saka sabi mo pinapasok kayo ng mga commercial. Yun pa, ang mga commercial ang isa sa mga dahilan ding umubos ng mga isda namin, iba ng mga lugar doon, pinasok kami ng mga mula Visayas na mga Luzon na mga fishing vessels doon na yung municipal waters namin. At dumating yung panahon na pagpunta namin ng dagat, halos ang iba gumagamit ng gasolina, halos hindi na makabawi sa gasolina. Yung masakit pa doon, yung dating pinakamagandang klase ng isdang inuulam namin, ay hindi na namin may ulam. Yung pinakabarat o ang tawag doon sa amin palotpot, yung pinakamaliit na pinakamurang isda, yun na lang inuulam. Kasi pag iulam pa namin yung yung magagandang isda, wala na kaming pangbigas, wala na kaming pang sa bahay, pang gastos. So yun. At nangyari, paano ba? Ano ba ang dahilan kung bakit ganito naubos ang isda? So doon namin napansin na yung mga activities na ganun. So bumuo sa aming isip na paano kayang gagawin natin? Dahil may mga simbahan naman doon na may mga advokasya din na lalo na yung sa Katolik na mga pari na sabi, dahil yung nasira ng nyo dyan, hindi kayo kasi hindi nyo pinigilan yan. So doon nagsimula na nagbuo kami ng asosasyon, yung KGMC nga. GMC pa yan nung dati, 1968 ata, kung hindi ko na kalimutan . So GMC. Ngayon, ang ginawa namin doon, sa tingin namin yung dahilan kaya na wala pala mga isda, yung pagkawala ng aming mga mangroves, na dati malawak yon. Nung nawala yung mga mangroves dyan, so doon kami nangingisda. Wala nang binabahayan. Wala nang alimasag, wala nang mga asuos, mga iba't ibang klaseng isda. Nang mapansin namin, so doon kami nagsimula. Sabi nga ng aming mga kasamaan, ano kaya magtanim tayo ng mangroves? So nag-connect kami sa ibang ahensya ng pamamahalaan. So ganon din ang sinasabi. Doon na kami nagsimula. So sa simula, nagtanim kami pa unti-unti. Tinatawanan pa nga kami. Sinasabihan kami ng mga kasama namin pa doon na, mga baliw yan, nagtatanim ng mangroves, ano mga aanin nyo dyan? So, yun, nagsimula. Ngayon, ilang hectares na mayroon na kaming almost 900 hectares of mangroves na sobrang lawak. na tanim at protected. Kasi yung mga bakante, tinaniman namin. Yung mga nandun na, protect na lang namin na para wag na siyang maputol. Iba yung mga nakita sa film na tinuro ni Kadodoy kung alin na yung dati na parang inayos na lang nila, tapos alin yung mga bago. Yun nga, may pinapakita ako din minsan, ini-invite ako ng mga ibang grupo. May pinapakita ako yung dati, yung 90s, ganito yung itsura. Ngayon, 2013, 2015, ganito yung itsura.
anong kaibahan ng mangroves, anong kaibahan ng kabuhayan ng mga tao, yung mismo yung mga bahay, yung community, ano yung mga na-achieve ng mga membro namin, ano ang kalagayan nila ngayon. Pero di ba sabi mo ka, Dodoy, nag-uumpisa kayo, parang down to 5 members na lang kayo. Oo. Nakilala ko yung 5 eh. Matatanda na eh. Sabi niya, down to 5 members kasi wala nang interesado. Wala. Sila lang yun ang Ako ang tiyaga. pinakabata dati sa association. Ang trabaho kay sekretary, di ba sinasabi doon yung una naming chairman, si Federico. Ay, yun nakilala ko, di ba? Na sabi niya, anong gagawin? Ano kaya tayo? Magpalit kaya tayo ng mga membro kasi yung iba ayaw na. Wala ding sumali dahil tanim ng tanim, wala naman nangyayari dyan. Namumutol din yung iba. So, ang kagandahan doon, nung pumasok yung mga organizing NGO, pwede ko bang sabihin na yung SAES, Okay. yung Severe Agriculture Extension Service, na pumasok doon sa amin, na inorganize kami. Sila yung tumulong. Sila yung tumulong. Doon namin nakita na maganda pala ang ginagawa natin, pero wala lang tayo sa tamang pamamaraan o yung partnership ng asosasyon doon sa gobyerno, sa ahensya, yung tamang din ginagawa, yung mga timing, paano makumalap ng pondo. Sila yung nagturo sa inyo. Yes, ang tawag nila doon sa amin noon ay yung binigyan kami ng mga idea, ng mga tools na yung pagpaplano, sa paano magsimula, at paano mangalap ng pondo. At kasi dating ginagawa namin, kami yung gumagastos ng gasolina, kami yung gumagastos ng pagkain ng papunta doon. Pagbalik namin, minsan nasira na kasi yung ibang mangingisda din siya, pangisdaan natin yan dito, tinamna ng mangroves. So yun ang hirap sa amin. So nang ma-organize ng NGO ng SAES nagkaroon kami ng kaalaman, ganito pala. Doon nagsimula yon na naayos namin yung ang aming proyekto. Kagandahan doon, ang pagpasok kasi ng SAES, may sponsor siya. Sa gobyerno pa rin natin yung DAR. Oo. So yung pondo galing sa gobyerno pa din? Yes. Kasi yung NGO, yung SAES, organizing yung pagpasok nila. Pero gobyerno pa rin yung sa pamamagitan ng Western Mindanao Initiative Project. So sa lahat ng PO na Fisher Folk, kami yung may pinakamasipag. Kasi bago sila pumasok, nandun na kami, kulang na lang siya sa idea. Oo. Doon nagsimula at doon hanggang Pero di ba Dodoy, parang sinabi mo na ang dami ding problema sa mga miyembro mismo nung nagsisimula kayo kasi meron mga pasaway, merong mga ayaw sumunod. Paano nyo yun ginawa? Ang pinaka-problema kasi namin, yung tinatanong mo nandun ka na, ano ba yung mga challenges na na-encounter nyo dito? Ang masakit doon, dati, parang hindi kami pinapansin din ng mga unang taga-ahensya. Pangalawa, yung minsan din yung mga tumutulong din sa amin ng mga dati, nawala na sila kasi yung mga pare nawala na rin, nagre-retire, yung iba nilipat, so nawala na. Ang masakit pa doon, yung kasamahan namin mismo, sila yung pinaka-number 1 na kalaban namin. So yun ang pinakamahirap. At nung nagawa na namin yung mga gano'n, nakita na nila kasi ang kasanayan ng kami mga mangingisda, sa English pa doon, tinatawag na wait and see, to see is to believe. Ganon. Kung wala pang nangyayari, ayaw pang sumali. Kung hindi pa siguro ako nanalo na national award doon sa Gawad Saka Award sa Department of Agriculture, walang maniniwala sa akin na itong gagawin natin, itong unahin, itong isusunod. Maniwala ka dyan. Mangingisda lang yan, magtuturo yan sa atin. Kaso may nakita sila na napalawa ko yung aking mismong fish cage sa aquaculture sa grouper, sa Talaba. So, na-recognize ako na national awardee na Fisher Folk. So, doon sila naniniwala na yung sinasabi ko, nakikinig sila kasi may nakita na sila sa akin at sa mga ginagawa ko. Tapos 'di ba sinasabi mo din yung problema sa mangrove? Mga miyembro din yung mga pasaway na namumutol. Paano nyo yun napupulis? Hindi naman namin sila although may batas tayo naman na bawal ang pumutol. Ang pamumutol kasi ng mangroves, ang alam ko ay criminal offense na yan ngayon. Pero sa amin hindi sa palagay namin po hindi 'yon ang sagot na ipakulong mo siya. Ang ginagawa namin doon, pag nahuli namin, mismo yung mga kasamahan namin, ay inaalis namin sa muna, sa asosasyon. At pag yung natatanggap namin mga tulong sa ibang ahensya, so siyempre hindi siya kasali kasi hindi na siya membro. Doon siya nakukonsensya, sayang din ako membro dyan. At ulit, gusto siya magpamembro, ang ginawa namin, magtanim ka muna ng at least
100 piraso ng seedlings to 500 piraso. Pag nabuhay, membro ka ulit. Pag namatay, patay pa rin yung membership mo. Yun ang inisisyo namin as membership. Kahit sa mga bago ngayon. Ang isa pa doon, yung mga hindi taga roon na, di ba sinasabi ko, maganda na, marami ng isda, yung fishing ground namin, ano na siya, productive. Pumasok itong mga taga-ibang barangay, ibang munisipyo. So, ganun pa rin yung ginagawa na hinuhuli namin. Pero, pagkatapos namin sila yung hulihin, dinadala po namin sila sa office. Doon namin sila tinuturuan, ini-educate, pinapakain. Minsan may dala pa mga bata, kawawa. Sabi ko, yung mga bata, walang mga chinilas, binibigyan namin yan ng mga damit, ng mga chinilas. Minsan mga barangay official namin at taga-LGU, pinapatawag namin. Sabi ko, paano magagawin natin? Kasi pa ipakulong natin ito o kasuhan, paglabas nito, ganun, mas baka worse pa, may galit pa yan sa atin. So ngayon, yung ginawa namin sa tulong ng Diyos, so nang mauwi sila sa kanila, tumulong na sila ngayon, na membro na sila namin ngayon. Kasi inorganize diba, na namin. Parang nahawa nyo na yung mga karatig na barangay. Yes, oo. At dati, yung mga pasaway na mga illegal fishers na namumuto, nag-illegal, sila ngayon ang mga aktibong bantay dagat. Oo. Yung dati, tinatawag namin silang namimirata na, hindi yung pirata pirata ng mangroves. Kasi, pinuputol nila tapos binibinta. So, ang tawag namin sa kanila mga pirata, hindi naman literal na pirata. So, ngayon, sila na yung active na pero bantay dagat. paano nyo na-train na sila na yung magbantay dagat? Yun nga, sa tulong ng ating ahensya ng gobyerno, kami, fisher folk man lang kami, wala kami kakayahan mag-train ng ganon. So, nilink din namin doon sa LGU, sa BIFAR na magiging mga deputized fish warden sila or bantay dagat. Ngayon nga, nag-evolve na kami, bantay katunggan. Iba yung bantay dagat, iba yung bantay katunggan, bantay mangroves. Kasi sa Bisaya, ang katunggan ay mangroves. From the word katungugan. In the long process, katunggan. Okay. Kahit yung Metro Manila nga, galing yung Maynila, galing yan sa Nilad eh. Maynilad. May kinikwento ka din ka, Dodoy, dalawang klaseng mangroves, di ba? Parang sinasabi mo, mas okay yung isa. Sabi mo, yung isa kasi bakawan, di ba? Anong tawag doon sa isa? Yan kasi yung na-educate kasi sa mga tao. Pag sinabi mo kasing mangroves o bakawan, ang kilala na nila, yung bakawan. Yung isang matigas na bakawan na may paproach na gano'n. So, ang bakawan kasi dito sa Pilipinas, mayroon tayong, kung di ako nakamali, doon sa seminaran ko, mayroon tayo at least 35 klase ng mangrove sa Pilipinas. Okay. So, ang natutunan namin ngayon, ang pinakamagaling at pag sinabi mong 3 to 5 years na mayroon ka ng totoong mangroves na kasi yung pinasok natin, sabi mo, bago 3 years pa yon. So, mga na siya, 15 to 20 feet tall. So, yung pagatpat, kasi mabilis siya at yun siya ang pinakamalaking uri ng mangrove sa buong Pilipinas, yung pagatpat. Pangalawa doon, miyapi. Sa loob ng 3 hanggang 5 taon, matataas na. Yung mangroves kasi 3 hanggang 5 taon, pinakamataas doon taga-tao pa lang. Pero kaya nga, pag sinabi mong protecting on the coastal communities at doon sa mga hangin at bagyo, mabisa yung mga pagatpat at miyapi. Kahit naputol siya, 1 buwan, 2 buwan, magre-regenerate siya ulit. Yung bakawan, minsan hindi na. So, mabilis na siya, matibay pa. Tapos yung kwento mo din, kasi nung pumunta kami ka Ellie, nasa gitna kami, inabot kami ng matinding ulan. Pero kinikwento ni Ka Dodoy na dati, yung panahon ngayon, hindi sila makapangisda. Correct. Dahil sa lakas ng alon. Pero ngayon na maayos na yung mangrove, ito yung pinakamagandang pangingisda. So napigilan yung alon? Yes. Maliban na mapigilan, dati kasi itong panahon ngayon, at tawag dito South monsoon wind or hanging habagat, malakas yun sa amin. So, hindi kami makalaot doon, makapangisda. Ngayon, kahit malakas ang hangin, doon lang sa loob ng ilog, makapangisda kami. Marami doon mga shells. Yun, nadala nga namin doon sa... may dala pa ako galing sa kanila. Lapu-lapu. Mga lapu-lapu. Doon kami sa loob ng mangrove sa ilog. Dati nung wala pa yung mangrove, kunting hangin lang. Saka ang lalaki. Ang lalaki ng lapu-lapu din. Yun nakita namin na benepisyo. Kahit anong panahon, pwede kami makapangisda dahil sa ganong mga programa na ganon. Hindi na kailangan lumaot pa ng lumaot. Sabi mo, yun yung tingin ko malaking lesson ka, Ellie. Kaya dun sa Occidental Mindoro, kasi galing ako dun ka Dodoy nung Biyernes.
ito yung binangga ng Chinese na fishing vessel, Oo. ng mga mangingisda. Ang kwento nila, napipilitan silang pumalaot dahil wala na nakukuha doon sa kanila. Tama. Pero yung namamalaot, talagang nawawala sila mga isang buwan. Mga isang buwan Minsan sila higit. mawawala. Oo. Kasi ano nga, talagang mangingisda sila napakalayo. Tapos yung delikado pa masyado. Pero parang sinasabi ka, Ellie ni Kadodoy, sa kanila ganyan din dati. Pero nung naayos nila yung municipal waters nila, hindi na sila kailangan pumalaot. Ganun din. Hindi kailangan lumayo. Hindi na kailangan lumayo. Ganun din. Pero kaninang kwento nyo, Kadodoy, yung magandang leksyon din sa ating kababayan na huwag abusuhin yung ating kalikasan. Kasi Tama. binanggit nyo, Oo. kung ano-ano lahat, Oo. nasira. Nasira. Opo, kaya At ang- dapat talagang protektahan natin. Protektahan talaga. Ang mainam talaga na magprotekta ng ating kalikasan, mismo tayong mga tao kung saan tayo nabubuhay at saan tayo nakatira. Kasi ganito yan sa prinsipyo yan. Para sa amin, sa aming natutunan na yung UAE, University of actual experience namin. Yun pala. Kaya ako, nag-aral ako din sa UAE. Hanggang ngayon, nag-aral pa rin ako eh. Okay. Ikaw na yung teacher ngayon. Makapag-enroll Yung na UAE natin. na yung University of Actual Experience. At saka may PhD pa ako. Mas mahusay yata yan. PhD ako eh. Puro haka-hakang delikado. Ngayon, sinasabi ko doon, ang magandang talagang magiging sustainable na pag-alaga dyan sa ating resources, yung tayong community, magkaisa tayo at ma-educate tayo sa pamamagitan din ng ating pamahalaan. Kasi sinasabi namin, since si Madam ay politician, pero maganda naman dapat pala may politician o may gobyerno. Pero hindi lahat dapat iasa. Kailangan may gagawin din tayong community. Kasi sinasabi namin hindi tayo araw-araw pwedeng bigyan ni mayor, ni gobyerno, ni congressman ng bigas araw-araw. Pwede siguro una, dalawa, tatlo, pero pang-apat baka magreklamo na yan. Pero yung dagat, kahit araw-arawin mo, oras-orasin mo, umaga, tanghali, gabi, hindi yan magre-reklamo. Iyon ang dapat nating alagaan. Kasi, oo nga, may mga mayor tayo, tulad ng mayor namin dati, na may political will, tinutulungan talaga kami. Pero nang nawala siya, nung pumalit na bagong leader, medyo wala siyang masyadong alam sa dagat, so napabayaan kami. Pero since kami ay educated na doon, kami yung nangunguna, so na-maintain namin yun. Yun ang medyo sa amin na pag community yung ma-empowered, kahit sinong uupo dyan, talagang mamimintin yan. Oo, kasi yung mga leaders sa LGU minsan nawawala, ay mabalik ka naman sa ulo kung palagi ka mag-rely doon. Pero maganda na talaga kung may ganon. Ang maganda sa amin kasi, yung partnership ng local government between the provincial and the local, maganda. Kasi kami community, may pinakita kami maganda din. Ganun Kaya yun. inaasikaso. Kaya inaasikaso kami, pati yung mga... Yung kwento mo ka, Dodoy, dati down to 5 members kayo. Pero ngayon more than 300 plus. Na-meet buong ko sila. probinsya. Na-meet ko sila pagpunta ko doon. Talagang lahat ganado, di ba? Yes, oo. Lahat ganado. Meron sila doon isang parang headquarters. Oo. Malaki yung May headquarters office talaga nila. kami. Ginawa May talaga opisina. naming bayanihan opisina. Doon kami nag-meeting, nagpaplano. Oo. Pero yung sabi mo ka, Dodoy, ngayon, yung mga mangrove nyo, ang dami ng silbi. Yes. Pangharang, Yes. sa panahon. Tapos yun din, doon din kayo nagkukulture ng mga isda. ng mga diba? lapu-lapu, ng mga alimango, ng mga talaba. Ang laking tulong talaga ng mangroves. Sinasabi ko sa kanila, pag may mangroves ka, may corals ka, may seagrasses ka, lahat nandun. Kung yung mga mayayaman may bangko sa syudad, tayong mga hirap, may bangko din tayo. Mas mayaman pa doon sa mga nakikita nating bangko sa syudad. Yung dagat, yung mangroves, yung corals, yung seagrasses. Kasi araw-araw mag-withdraw ka doon, may pira ka, may pambit ng isda. Ang deposito lang doon, magtanim ka lang, alagaan mo lang siya. Ganun na. So, may pira ka agad. Minsan, yung bangko naubusan mang pira, pero yung mangroves na yan, yung corals, hindi naubusan yan, alagaan mo lang, magtanim ka lang. Kahit sa amin, mangroves na nga, wala kaming corals, may seagrasses kami, konti. Pero marami talaga sa amin mangroves. So, yun talaga ang inalagaan namin sa Cabasalas. Dapat maganda yun, ma'am. Ibakod natin sa West Philippine Sea. Oo nga. Yung mga sinira rin ng mga Chinese. Oo nga, sira na yung fishermen. mga corals. Oo. Hindi, ang ganda ng pagpunta ko sa kanila ka, Ellie, kasi parang, ang tawag sa amin nun, Biakos, di ba, sa atin. May mga Bicolano dito.
Pero yung sa kanila, parang ginawa, parang yun na yung fish pond nila. Di ba? Yung, naka-experience ako nung nag-harvest sila. Yung talagang, fish cage, ang lalaki ng mga lapu-lapu doon. Parang, habang nagbabiyahe kami, tinuturo na ni Kadodoy, o yan, ito yung mga fish cage na ng mga lapu-lapu. Ito naman, yung mga nandun pa? May mga talaba pa kami doon, may mga aquasilbi pa kami, may mga seal gathering pa kami doon, mga area, mga tagnipis. So walang gutom. Pero yung mga lapu-lapu, yung mga magagandang isda, meron ho kayong pinagana? Market. Market. Kaya nga, ito, may suot ako na ID. Meron silang trade fair ngayon sa Mega Mall. Kami sa Mega Mall sa Sampix ngayon. Sambuanga Peninsula Products Exposition. So, kasama ako doon sa exhibitor. Dinala natin yung products ng ating mga mangingisda. So, andito para makilala. Meron. Delegasyon, ha? Oo. Kaya natin siya na-imbita kasi sakto, dito. Eksakto. So, ganun siya. So, siguro, ma'am, magandang inspirasyon po ito sa iba pang mga lugar na ating mga isda na yung iba talagang, buti kayo, hindi kayo sumuko kasi yung iba, mag-iiba ng linya. Yun. Medyo matagal din yung umpisa nila, pero sila talaga tsinagaan. Malapit na sana. Kaso, sabi naman namin, pag sumuko tayo, ibig sabihin, isusuko na rin natin yung kapalaran ng ating mga pamilya at yung mga kapu-apuhan natin. So sa tingin kasi namin, doon sa mga pag-aral kasi na binigay sa amin at mga learnings, may ginawa lang tayo na hindi maganda pero may pag-asa pa. Kaya yung iba kasi lumipat na ng pala, akala nila ng pag-asa. Ngayon, bumalik ulit, diba? Kaya tama ito, istorya ng pag-asa. Kailangan lang nating istoryahan yung pag-asa natin. Kaya nga yun din yung, in fact, Kadodo, yun yung dahilan kung bakit yung pinakahuling segment nitong programa namin ni Ka Eli, Istorya ng Pag-asa yung tawag. Kasi fini-feature talaga namin yung mga gaya mo na dumaan sa matinding pagsubok pero naging matagumpay sa huli. Pero din yan, kasama ko rin yung mga kasamaan kong maliit na mangingisda. Kung ako lang din, hindi ko rin kaya gawin. So nagkaisa talaga. Nagkaisa kami talaga at papasalamatan ko din yung tulong din ng local government ng Kabasalan, ng probinsya dahil kung wala din sila, alam nyo naman, mahirap talaga na wala kaming resources. Ang sa amin lang talaga, ang resources lang talaga namin, lakas, pagod, pawis, minsan, pa kami, nasusugatan. So, gano'n lang talaga. So, malaki din yung role ng gobyerno. Ito talaga yung parang partnership talaga. Kaya siya nag-succeed dahil sa collaboration. Yes. Siguro magdagdag dito ng yung pondo, yung ating gobyerno para sa iba pang lugar. Dahil ang katunayan talaga, pinakamahirap na sektor sa lipunan natin, mga mangingisda. Yung mga nagpapakain sa mga Pilipino, mangingisda at magsasaka. Yung ironic ka, di ba? Pero ito, talaga, yung kaya inimbitahan natin sila Kadodoy, kasi gusto nating ipakita sa kanila. Parang ngayon naririnig kanila, pero mamaya, papakita natin sa kanila, hindi pa sila nakakarating sa inyo, pero papakita natin yung film na Kadodoy. Ito yung long version ka, Eli. Tapos after nun, pumayag ka naman, di ba? Magkakaroon tayo ng question and answer. Pakita natin sa kanila na sa ngayon marami na kasi kami mga partners at mga nagtumutulong, pero hindi lang sa mismo sa Concepcion, sa buong probinsya. Pwede ko bang sabihin yung mga partners natin? Kasi kasama din ninyo yan sa Angat Buhay ata. Totoo. Yung Peace and Equity Foundation, yung Isyadra, yung Forest Foundation Philippines, at VFAR, DNR, basta lahat. Yun yung mga partners. Mga partners, oo. Pero ito Kadodoy, kung sino sa kanila yung gustong parang interesadong gayahin yung modelo, dadalhin namin sa inyo. Yes. Para iba kasi pag nakita mo, di ba? Oo nga. Yun talaga malaki yung inspirasyon pag nakita. Kaya yung ginawa yung video na yan, ang intention talaga dyan na... Pangturo. Pangturo. Hindi. Kasi alam namin itong istorya ng pag-asa kasi nagpapalo din ng mga membro ko. Pero sabi ko doon sa yung gumawa ng video kay Mark, na kasi minsan in-invite nila ako mag-orient doon sa mga fisher folk nila na pwede mo ba silang sabihan ng ganito. Nakikita ko yung mga video nila, ang gaganda. Sabi ko, pwede ba kung gawan nyo ko ng short film na para sa mangingisda, para magturo ako. Medyo may makikita din sila na hindi ako masyado. Saka mahirap na kwento lang. Na hindi na-imagine. Halimbawa ako, gaya nung sabi ko ka, Eli, ibang-iba yung pakiramdam nung kami mismo yung actual nakita. Kasi yung sinasabi niya, nakikita mo eh. Parang sasabihin niya, ito dati,
wala na to lahat, nagbalikan lang ito, yung para to sa Lapu-Lapu. Parang nai-imagine mo. Alam mo, Kaeli, nung pumunta si Madam Vice President sa lugar namin, mas lalo pang maraming na-inspire na mga mangingisda na, ay, oo nga pala, kung sumunod pala tayo doon, sana may ganun din tayo. Marami tumatawag sa akin, sabi ko, tutulungan talaga kayo ng gobyerno, pero kailangan nyo sumunod sa mga ganitong patakaran. Saka nung pinost ko Dodoy, pinost ko sa Facebook yung mga pictures natin, marami talaga nagko-comment na gusto din namin matuto, baka pwedeng makita din namin. Kaya sabi ko talaga magsischedule. So, magandang inspirasyon ka, Dodoy. Oo, laking bagay. Okay, so sa panghuli, ano po ang ang mensahe ninyo sa ating mga kababayan, lalo na yung mga mangingisda na talagang yan problema, yung walang huli. Mensahe ko sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga mangingisda nakatira sa mga coastal areas. Alagaan lang natin ang ating karagatan, yung shoreline natin. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Palagi nating asikasuhin o susundin yung mga programa ng gobyerno. Pag may pinapatawag yung mga ahensya ng gobyerno sa atin ng mga training seminars, puntahan po natin. At yung mga, yung gusto nating gawin, kailangan po natin yung mga partners. Ang isang pinakamensahe ko doon, kailangan yung pagkakaisa, pagkanya-kanya talaga walang mangyayari sa atin. Yan ang po ang mensahe ko, at sana pagtiyagaan natin at makaalpas tayo sa kahirapan bilang mga mangingisda. Sa tingin ko walang mahirap kung lahat nagkakaisa. Okay, salamat.